Karapatang sibil. Ang unang halimbawa ay ang karapatang mabuhay, ang maging malaya at seguridad ng isang tao. Pangalawa naman ay ang karapatan sa pantay at paglilitis at pagdinig ng responsibilidad na harapin ang mga akusasyon at hindi paghaharap ng mga nagkukunwaring saksi. Pangatlo, ang karapatang bumoto. Responsibilidad mong pangalagaan ang iyong boto, huwag magbenta, mandaya sa eleksyon. Pang-apat ay karapatang mapag-isa sa pamilya, sa tahanan o makipagsulatan. Panglima naman ay ang karapatang mamili ng relihiyon. Responsibilidad mong igalang ang paniniwala at tradisyon ng iba. Karapatang politikal. Una, karapatang maghalal ng mga opisyal sa gobyerno. Pangalawa, magkaroon ng transparent na pamahalaan. Pangatlo ay tumakbo sa pwesto sa pamahalaan. Pang-apat naman ay alamin ang mga plano ng pamahalaan. Panglima ay mag-report ng mga korap na opisyal. Karapatang pangkabuhayan. Una ay karapatang pumili ng hanap buhay. Pangalawa, karapatang maging ligtas sa maruming kapaligiran at pagawaan. Pangatlo ay karapatang makinabang sa likas na yaman. Pang-apat ay karapatan na bayaran ng wasto o sa pribadong ari-arian na ginamit ng pamahalaan. Panglima naman ay karapatan sa edukasyon. Karapatang panlipunan. Una ay karapatang mamuhay ng tahimik. Pangalawa ay karapatang magkaroon ng pagkakakitaan. Pangatlo ay karapatang pang-edukasyon. Pang-apat ay karapatang pansiguridad. Panglima naman ay karapatan sa pagpapahayag. Karapatang pangkultura. Una ay ang paglahok sa mga programang pangkultura. Pangalawa ay paglalaro ng mga katutubong laro. Pangatlo ay pagbabasa ng mga tula, kwento at bugtong. Pang-apat ay paggamit ng mga po at opo. Panglima ay paghalik sa kamay ng matatanda.